Sabi ng nanay ko, wala ka naman kasing permanenteng trabaho. Bantayan mo na lang ang mga anak ng kuya mo. Pagkatapos, iniwan niya ang 3 maliliit na bata sa tapat ng pinto ko. Pero sa mismong sandaling yun, nasa loob ako ng isang luxury cruise ship na naglalayag sa asul na karagatan ng Singapore at Malaysia at nagsimulang umalingaw-ngaw ang cellphone ko sa mga hiyaw niya. Bumalik ka rito at ayusin mo ito ngayon din. Ako si Casey. 30 taong gulang na ako. Isa akong freelance graphic designer at content creator. Pinapatakbo ko ang sarili kong negosyo, may sarili akong condo, at masasabing maayos ang takbo ng buhay ko. Pero sa paningin ng pamilya ko, dahil nagtatrabaho lang ako sa bahay at wala pang asawa o anak, ako raw yung taong walang ginagawa. Ang laging available, ang default na yaya tuwing Pasko. Ngayong taon, sumobra na sila. Hindi sila nagtanong. Nagdesisyon lang silang i-pause ang buhay ko para magkaroon sila ng perpektong bakasyon ng walang sagabal na mga bata. Ang hindi nila inaasahan ay ako ang nag-pause sa kanila. Kung naranasan mo nang ituring na convenient lang sa pamilya, gugustuhin mong marinig kung paano ito nagtapos. Naalala ko pa ang Pasko, eksaktong 2 taon na ang nakakaraan, parang kahapon lang, nung nagsimulang maging hindi na matanggap ang lahat. Nagsimula ito noong ika-23 ng Disyembre. Maaga akong umalis sa kondo ko, nagmaneho ng 3 oras sa gitna ng traffic para makarating sa bahay ni nanay sa probinsya. Dala ko ang aking overnight bag at ilang regalo sa trunk. Pagkapasok ko, amoy ng hamon at dekorasyon ang sumalubong sa akin, pati na rin ang agad-agad na utos. Tumingin si nanay mula sa sofa at sabi, "Casey, tamang-tama ang dating mo. Kalahati pa lang ang Christmas tree. Tulungan mo naman ako sa mga lights, buhol-buhol na naman." Inubos ko ang buong hapon doon, nag-aayos ng mga Christmas lights, tinitingnan ng mga pundidong bumbilya, at maayos na itinatali sa mga sanga. Nakaupo lang si nanay sa malapit. Hawak ang cellphone niya at paminsan-minsan ay inuutusan akong itaas o ibaba ang pagkakalagay. Noong ayos na ang mga ilaw, isa-isa kong isinabit ang mga palamuti, ang mga glass balls, ang mga minanang dekorasyon, at ang mga gawang kamay ng mga bata noong nakaraang mga taon. Inayos ko ang mga sanga at ang bituin sa itaas hanggang sa tumuwid ito. Nang matapos ako, napakaganda ng puno na kumikinang sa bintana ng sala. Pagkatapos ay ang mga regalo naman. May tumpok na ng mga regalo si nanay sa ilalim ng puno, pero marami pa ang kailangang balutin. Iniabot niya sa akin ang mga pambalot, tape at ribbon. Umupo ako sa sahig ng ilang oras, nagsusukat, naggugupit, nagtutupi, at maayos na nagtatali ng mga bow. Nanikit ang mga daliri ko sa tape at sumakit ang mga tuhod ko sa matigas na sahig. Pero nagpatuloy lang ako dahil parang walang katapusan ang tumpok. Inihanda ko rin ang pagkain para sa susunod na araw. Naghihiwa ng mga sangkap, nagmarinate ng hamon, at nag-ayos ng lahat para handa na ang lahat. Dumating si Paulo at Lani nung umaga ng bisperas ng Pasko, kasama sina Abby na 4 na taong gulang at si Enzo na 2. Ang mga bata ay pumasok na parang mga bagyo, sumisigaw tungkol kay Santa at sa mga regalo. Tinulungan ko silang magpasok ng mga maleta, bag ng diaper at mga laruan na hindi nila maiwan. Niyakap silang lahat ni nanay, saka bumaling sa akin. "Casey, sanay ka naman sa mga bata. Bantayan mo muna sila habang tinatapos namin ang pag-aayos." Ang pakiusap na iyon ay tumagal ng buong araw. Habang si nanay, Paulo at Lani ay nagre-relax sa sala na may tsaa at kape, nagtatawanan tungkol sa trabaho at mga lumang alaala, nanatili ako sa mga bata. Gusto ni Abby na buksan agad ang lahat ng regalo. Nagkakalat ng papel kahit saan. Si Enzo naman ay gumagapang at isinusubo ang lahat ng mahawakan.
Pinulot ko ang mga peraso ng pambalot para walang mabulunan. Noong nakakuha si Abby ng bagong doll set, nakiusap siyang laruin agad ito. Kaya umupo ako sa sahig para buwiin ito kasama niya. Naging iyakin si Enzo noong katanghalian, kaya kinalong ko siya at inugoy hanggang sa kumalma. Dumating ang tanghalian at naghanda ako ng hiwalay na plato para sa mga bata. Maliliit na hiwa para hindi sila mabulunan. Pinakain ko si Enzo sa kanyang high chair habang si Abby naman ay kumakain sa maliit na mesa. Ang mga matatanda ay kumakain sa dining table. Puno ang mga plato at muling nilalagyan ang mga baso ng alak. Kumuha lang ako ng paisa-isang subo ng pagkain ko habang napupunas ng mga mansa at naglilinis ng mga natapon. Ganoon din ang nangyari sa hapon. Palit ng diaper, oras ng merienda, laro ulit. Maagang inantok si Enzo dahil sa pagod, kaya inugoy ko siya sa guest room, kinakantahan ng mahina hanggang sa makatulog. Gusto naman ni Abby na basahan siya ng mga kwento ng paulit-ulit. Ang sala ay napuno ng amoy ng nilulutong pagkain, pero naaamoy ko lang ito habang hinahabol ang mga bata. Dumating ang gabi at ang sandaling hanggang ngayon ay nagpapakulo pa rin ng dugo ko. Nakasindi na ang lahat ng ilaw sa puno. Nakasuot na ang lahat ng magagandang damit. Pumalakpak si nanay ng masaya. Sige! Family photo na. Lahat sa harap ng puno. Dali, bago pa makatulog ang mga bata. Binuhat ni Paulo si Abby sa kanyang balikat. Tumayo si Lani sa tabi niya. Nakaakbay sa bewang ni nanay. Maayos silang pumwesto. Nakangiti ng malapad. Nasa kabilang dulo ako ng sala. Nakaupo sa sofa. Karga si Enzo, nakakagising lang at medyo mainit ang ulo. Ang init ng katawan niya ay nakasandal sa dibdib ko. Maayos ang paghinga. Ayaw ko siyang maistorbo, kaya nanatili ako sa kinauupuan ko. Iniisip na sisingit na lang ako kapag nakaset na ang timer o kapag tinawag na nila ako. Pero walang tumawag sa akin. Inilagay ni nanay ang cellphone sa lamesa, pinindot ang timer at nagmadaling bumalik sa pwesto. Smile, flash. Tiningnan nila ang litrato at tumawa. Isa pa. Isa pang flash, tapos isa pa para sigurado. Sabi ni Paulo, ang ganda nito. Dagdag ni Lani, oo, kuhang-kuha bago pa maglikot si Abby. Wala man lang tumingin sa gawi ko. Walang, Casey, sali ka. Walang, wait lang, hintayin natin si Casey. Puro tuwa lang sa mga litratong nakuha na nila. Nakaupo lang ako doon sa madilim na sulok. Karga ang isang batang natutulog. Tinitingnan ng grupong naging posible dahil sa akin. Ang mga tahimik na bata, ang malinis na sahig, ang perpektong ayos. At wala ako sa kahit anong bahagi nito. Nang maglaon, nung tulog na ang mga bata at ang mga matatanda, ay nanonood na ng pelikula habang umiinom, nag-init na lang ako ng tira-tirang pagkain sa microwave. Tuyot na ang hamon, malamig na ang mga side dish. Kumain akong nakatayo sa counter, hawak ang tinidor sa isang kamay, at nag-scroll sa cellphone sa kabilang kamay para iwasan ang katahimikan. Ilang linggo matapos yun, pinost ni nanay ang napiling litrato sa family chat. Ang malaking printed version nito ay naka-frame na ngayon at nakasabit sa itaas ng fireplace sa sala niya. Lahat sila ay nagniningning, magkakayakap, at ang puno ay kumikinang sa likod nila. Nanatili yun doon sa loob ng 2 taon, bumabate sa bawat bisita. Ang perpektong alaala ng Pasko ng pamilya. Pero wala ako doon. Nung gabing yun, habang kumakain ng malamig na pagkain mag-isa, habang naririnig ang tawa nila mula sa kabilang kwarto, iba ang hapdi na naramdaman ko. Hindi lang ito pagod. Ito ang malinaw at masakit na realisasyon na sa litrato nila.
literal man o hindi. Wala akong halaga. Dumating ang tawag isang hapon ng huling bahagi ng Nobyembre habang abala ako sa pag-edit ng mga file para sa isang malaking kliyente. Nasa desk ko ako, napapalibutan ng mga monitor, color palettes at mga layers sa Photoshop. Ang proyekto ay isang rebranding para sa isang tech startup. Malaking pera, mataas ang stake, at ang deadline ay agad-agad pagkatapos ng bagong taon. Nag-vibrate ang cellphone ko. Si nanay. Inimute ko ang musika sa headphones ko at sinagot ito. Inilagay sa speaker para tuloy-tuloy ang trabaho ko. "Hello, Nay," sabi ko habang pinipindot ang save. "Casey, anak ko!" Ang boses niya ay malambing, parang kumakanta. Ang tono na ginagamit niya kapag may ibabalitang masaya. "Kumusta ang lahat? Busy ka ba gaya ng dati?" Nagpalitan kami ng mga karaniwang balitaan. Nagtanong siya tungkol sa panahon sa syudad. Nagtanong ako tungkol sa garden club niya. Pagkatapos ay unti-unti na siyang pumasok sa paksa. Alam mo, iniisip ko ang Pasko ngayong taon. Pagod na sina Paulo at Lani. Sobra ang oras na ibinibigay ni Paulo sa opisina at sa 3 bata na wala pang 7 taon, halos wala na silang oras huminga. Nagpatuloy ako sa pagdrag ng isang vector shape. Oo nga, Nay. Hirap talaga kapag 3 na ang bata. Kaya nga, may naisip akong perpektong plano, sabi niya. Na tila ba sinang-ayunan ko siya? Dapat silang magkaroon ng totoong pahinga. Silang mga matatanda lang. Dinner sa labas, baka maikling bakasyon sa malapit nang walang gulo ng mga laruan at iyakan. At ang mga bata, pwedeng sa'yo muna manuluyan ng ilang araw. Malawak ang kondo mo, nasa sentro, at pamilya ka naman nila. Dadalhin nila lahat ng kailangan. Crib, diaper, bote, damit. 6 na taon na si Abby, malaki na ang tulong. Si Enzo, 4 na taon, bibo. At si Baby Hope, 8 buwan pa lang. Pero mahaba naman ang tulog sa gabi. Natigilan ang cursor ko. Sa akin, manunuluyan ng ilang araw? Oo, anak. Mula bisperas ng Pasko hanggang ika-27 o 28. Depende sa plano nila. Quality time yun na rin yan ng mga pamangkin mo. Lagi mong sinasabi kung gaano sila kabilis lumaki. Inilapag ko ang stylus ko. Nay, hindi pwede. Ang laki ng proyektong hinahawakan ko ngayon. Punong-puno ang schedule ko buong holiday. Hindi ko alam kung kailan magpapabago ang kliyente at marami akong tawag na kailangang sagutin. Nagkaroon ng maikling katahimikan, saka naging malumanay ang boses niya. Oo anak, alam kong nagtatrabaho ka, pero sa bahay ka lang naman, di ba? Hindi mo naman kailangang bumiyahe o mag-clock in. Pwedeng maglaro ang mga bata habang nasa harap ka ng computer. Si Abby pwedeng mag-color. Si Enzo may tablet naman. Si Hope ay laging natutulog. Hindi mo sila mapapansin. Mapapansin ko sila, Nay, sabi ko. Pinipilit na wag uminit ang ulo. Ang baby, kailangang pakainin, palitan at patahanin palagi. Ang 2 mas matanda, kailangan ng atensyon, pagkain, paligo. Full-time yan. Hindi ko pwedeng hatiin ang atensyon ko at magbigay ng trabahong propesyonal. Gumawa siya ng tunog na tila naiintindihan ako. Naintindihan ko. Pero isipin mo ang kuya mo. Siya ang bumabalikat ng mortgage ng bahay, pampaaral at health insurance para sa 5 tao. Totoong pressure ang nararanasan niya araw-araw. Ang mga deadline mo ay mahalaga, pero flexible naman. Hawak mo ang oras mo. Ang pagtulong mo ay napakalaking bagay para sa kanila. Nay, flexible ang daras ko. Pero ang trabaho ay hindi pwedeng ipagpaliban. Kapag nahuli ako, mawawala ang kliyente sa akin. Hindi ito hobby lang. Siyempre, hindi ito hobby. Mabilis niyang sagot. Magaling ka, alam nating lahat yan. Pero magpakatotoo tayo. Mahal na mahal ka ng mga bata. Laging ikaw ang hinahanap ni Abby. Gagawa kayo ng mga alaala rito. Hindi mo ba gusto ang bonding na yon? Hinimas ko ang sentido ko. Gusto ko silang makita.
Pero hindi sa paraang isasakripisyo ko ang negosyo ko. Baka pwedeng isang araw lang na bisita o ako ang pupunta riyan. Hindi niyan mabibigyan ng pahinga sina Paolo at Lani. Maayos yung sagot. Inaasahan na nila itong adult time. Ikaw lang ang maisip ko dahil alam kong may intindihan mo. Ang pamilya ay nagtutulungan. Humabang usapan. Bawat reklamo ko, sinasagot niya ng panibagong layer ng pakiusap. Na malulungkot ang mga bata kapag nagbago ang plano. Na si Paulo ay nakapag-reserve na ng mga pupuntahan. Na ang kondo ko ay perpekto dahil tahimik ang subdivision at may bakanteng kwarto. Na ako ang nasa pinakamagandang posisyon para tumulong dahil hindi naman komplikado ang buhay ko. Nang pilitin kong tumanggi ng mas matindi, "Nay, seryoso ako, hindi talaga pwede." Naging kalmado lang ang tono niya. Parang nadidismaya. "Casey, wag mo na itong gawing mahirap. Nasabi ko na kay Paulo na excited ka na rito. Nabunutan nga siya ng tinik. Si Lani naman ay pagod na. Ayaw mo naman silang bigin sa huling sandali, di ba? Gusto ko lang na masaya ang lahat." "Masaya ang lahat maliban sa akin. Ganun ba?" "Hindi naman tama yan," mahina niyang sabi. "Mahal kita gaya ng pagmamahal ko sa kanila. Balanse lang ito. Ang kuya mo ay may totoong pasanin. Ikaw ay malayang tumulong sa paraang hindi niya kaya. Yun lang." Naramdaman ko ang pamilyar na bigat. Halo ng guilt at inis. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin na insulto ng direkta. Pero ang bawat salita niya ay nagpaparamdam na ang trabaho ko ay hindi mahalaga. Ang oras ko ay walang kwenta at ang pagtanggi ko ay pagiging makasarili. Sa huli, bago pa ako makaisip ng paraan para tumayo sa sarili kong desisyon, tinapos na niya ang usapan. "Sige, maayos na ang lahat. Sasabihin ko kay Paulo na okay ang petsa. Excited na ang mga bata. Love you. Tawag na lang ulit, anak." Naputol ang linya. Nakatitig lang ako sa screen, mabilis ang tibok ng puso. Lumabo ang mga design file sa harap ko. Galit ang unang naramdaman ko. Mainit at matulis. Pagkatapos ay ang pakiramdam ng kawalan ng magagawa. Gaya noong 2 taon na ang nakakaraan nang hindi man lang ako hinintay sa litrato. Hindi siya nakinig, kahit minsan. Siya ang nagdesisyon, nagpaalam lang, at nagbaba ng telepono bago pa ako makalaban. At dahil sinabi na niya kay Paolo na pumayag ako, naipit na ako. Ngayon, kung tatanggi ako ang lalabas na masama sa paningin ng lahat. Dahan-dahan kong isinara ang laptop. Maaring maghintay ang proyekto ng ilang minuto. Nag-isip ako, ilang araw na mag-isa kasama ang 3 bata. Walang katulong, walang takas. Ang negosyo ko ay matitigil sa peak season. Habang lalo ko itong iniisip, lalong lumilinaw. Hindi ito dahil namimiss ako ng mga bata. Ito ay para sa kaginhawaan nila. Ang sarili kong kaginhawaan ay hindi man lang isinaalang-alang. Pagdating ng gabi, ang galit ko ay naging isang matibay na desisyon. Hindi ko na ito hahayaang mangyara muli. Pagkatapos ng tawag, nahiga ako sa kama at tumitig sa kisame, hindi makatulog. Ilang araw ang lumipas bago ko tiningnan ang family email. Noong gabing yon, hindi tumigil ang takbo ng isip ko. Inisip ko bawat bahagi ng pag-uusap namin ni nanay. Kung paano niya binaliwala ang mga alalahanin ko ng ganoon kadali. Habang tumatagal, lalo akong nagagalit. Hindi yung galit na sumasabog, kundi yung galit na dahan-dahang nagbabaga at nagpuyat sa akin hanggang madaling araw. Nang dumating ang umaga, pilit kong itinuon ang pansin sa trabaho habang may hawak na kape. Pero bawat notification o iniisip ko ay bumabalik sa tawag na yon. Ang sumunod na araw ay ganoon din. Nakapag-reply ako sa ilang email pero mababa ang productivity ko. Nahuhuli ko ang sarili kong nakatitig sa cellphone,
Gustong tawagan si nanay at sabihin ng lahat na mali ang ginagawa nila. Pero alam ko ang pattern. Makikinig lang siya ng tahimik tapos ay tatanungin ako kung bakit hindi ko nalang matulungan ang pamilya. Sa ikalawang gabi, mas lalong lumala ang tulog ko. Paikot-ikot ako, iniisip ang mangyayari. Darating ang mga bata, magulo ang kondo ko, hindi ko masasagot ang mga tawag ng kliyente. Isang baby na umiiyak habang nasa video meeting ako. Ang manipulasyon ay mas lumilinaw sa dilim. Kung paano niya hindi direktang sinabing walang kwenta ang buhay ko. Pero ipinaramdam niyang mas karapat dapat protektahan ang buhay ni Paolo kaysa sa akin. Sa ikatlong araw, nanaig na ang inis. Kailangan ko ng patunay na hindi ko lang ito iniisip. Binuksan ko ang family group email, isang bagay na madalang kong gawin. Pag-scroll ko pabalik, nandoon ang mensahe mula kay nanay. Isang araw matapos ang tawag namin. Sinulatan niya sina Paulo, Lani at ang buong pamilya. Magandang balita para sa Pasko. Sobrang excited na si Casey na sa kanya muna ang mga bata ng ilang araw. Sinasabi niya sa akin kung gaano niya sila nami-miss at gusto niyang magkaroon ng special tita time. Perpekto ang kondo niya at masaya siyang bigyan kayong dalawa ng pahingang nararapat sa inyo. Excited na para sa Pasko. Binasa ko ito ng ilang ulit. Kumulo ang tiyan ko. Excited? Sinasabi niya sa akin. Wala sa mga ayon ang nangyari. Kinuha niya ang sapilitang pananahimik ko at ginawa itong parang ako ang nag-volunteer. Hindi lang ito pagpaplano ng walang paalam. Ito ay pagpapakalat ng kasinungalingan para malak ako sa sitwasyon. Kung tatanggi ako ngayon, lalabas akong hindi mapagkakatiwalaan. Ang taong sumira sa plano at sumira sa Pasko. Ang sakit ng pagkakaloko sa akin. Isinara ko ang laptop at naglakad-lakad sa kondo. Mabilis ang tibok ng puso. Hindi na ito bago. Pero ngayong nakasulat na, hindi ko na maikakaila. Hindi niya naririnig ang hindi ko. Binubura niya ito. Noong hapon ding yun, tinawagan ko si Marley. Siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Ang taong laging diretsyong magsalita. Ikinuwento ko ang tawag, bawat salita, at binasa ko sa kanya ang email. Pahimik muna siya, saka nagsabi, Casey, textbook manipulation yan. Hindi niya nire-respeto ang boundaries mo. Tinatanggal niya ito at muling isinusulat ang kwento. Sa bersyon niya, bida ka, pero magiging kontrabida ka kapag tumanggi ka. Nag-usap kami ng matagal. Ipinaliwanag ni Marley ang mga pattern. Binababa ang halaga ng career ko sa pagtawag ditong flexible. Itinataas ang stress ni Paulo bilang tanging mahalaga. At ginagamit ang mga bata para makonsensya ako. Ang email na yon ay insurance, sabi niya. Ngayon, buong pamilya ay akalang payag ka. Kapag umatras ka, ikaw ang bad guy. Pagkatapos ay naging seryoso siya. Worst case, at huwag mong hahayaang mangyari ito. Kung wala ka sa bahay pagdating nila at iniwan nila ang isang walahong buwang baby sa labas, kahit sandali lang, abandonment yan. Pwedeng mauwi sa pulis, sa DSWD, at sa malaking gulo. Seryosong bagay ito. Huwag mong hayaang ilagay ka nila sa posisyon na ikaw ang mananagot. Tumagos ang babala niya sa akin. Masyado akong nakatutok sa emosyonal na aspeto na hindi ko naisip ang practical na panganib. Hindi tumigil doon si Marley. Pinapalampas mo ito dati dahil mabait ka. Pero ang kabaitan na walang boundaries ay people-pleasing lang. Dito na ang hangganan, Casey. Gumuhit ka na ng linya ngayon. Kung hindi, lalo ka lang nilang aapakan. Nagpasalamat ako sa kanya at ibinaba ang telepono. Ang payo niya ay tumatak sa isip ko. Pero ang kumilos ay parang napakalaking hakbang. Posibleng pagkagalit ng pamilya
at mga akusasyon ng pagiging makasarili. Sa sumunod na mga araw, nag-aalinlangan ako. Gumawa ako ng mga draft ng message kay nanay, pero dinadelete ko rin dahil sa takot sa sagot niya. Natambak ang trabaho ko. Naghanap pa nga ako ng mga yaya online para makita kung may paraan para sa compromise. Pero tuwing gagawin ko yun, naalala ko ang sinabi ni Marley. Hindi ito compromise. Ito ay pagsuko. Sa kalagitnaan ng linggo, naging malinaw na ang lahat. Isang tahimik na gabi, habang nag-i-scroll ako sa travel sites at nangarap na makatakas, may lumabas na cruise ad. Singapore, Malaysia, Thailand route. Mararangyang barko, masasarap na pagkain, at aalis bago ang petsa ng drop-off ng mga bata. Solo traveler option. Walang maraming tanong. Ang ideyang yon ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Hindi lang ako basta tatanggi. Aalis ako ng tuluyan. Ni-research ko ang itinerary, mga hinto sa magagandang lugar, amenities sa loob ng barko, at reviews mula sa mga solo guests. Ang gastos ay malaki. Libu-libong piso na naipon ko para sa ibang bagay. Pero naramdaman kong sulit ito. Noong gabing yun, nag-book ako. Isang cabin na may balcony, kasama ang pagkain at excursions. Nang dumating ang confirmation email, nakaramdam ako ng adrenaline. Totoo na ito. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas sa lihim na paghahanda. Una, ang mga lock. Nagpatawag ako ng locksmith para sa sumunod na araw. Bagong deadbolts at mga handle sa buong pinto. Walang kopya ng susi para sa kahit sino. Sunod, ang mga camera. Nag-order ako ng doorbell camera na may wide view at motion sensors sa hallway. Madaling iset up sa app para sa remote access. Isang hapon lang ang inabot ng installation. Sa testing, malinaw ang feed kahit nasaan ako. Para hindi sila magsuspisya, naging maikli lang ang usapan namin. Nag-text ako kay nanay ng handa na rito o mga emoji ng bata. Sumasagot siya ng masaya, nagpapadala ng listahan ng mga allergies at schedule. Tumutango lang ako digital habang nag-iempake ng totoong gamit ko. Magagaan na damit, sunscreen, mga libro, walang kahit anong kagamit ang pambata. Sa trabaho, tinapos ko ang lahat ng pending projects ng maaga. Nag-set ako ng auto-replies para sa email na nagsasabing hindi ako masyadong makakasagot dahil sa family time. Nakaayos ang lahat ng professional. Habang papalapit ang araw ng pag-alis, halo-halong kaba at excitement ang naramdaman ko. Wala nang atrasan. Nakalock na ang plano, gaya ng aking mga pinto. Isang maagang umaga, habang nasa gitna ng cruise, nakaupo ako sa deck habang humihigop ng kape. Nang biglang sunod-sunod na nag-vibrate ang cellphone ko dahil sa camera alerts. Ilang araw na ako sa barko. Nasasanay na sa ritmo ng init ng araw, tanawin ng dagat at kawalan ng obligasyon. Breakfast buffet, pagbabasa sa tabi ng pool, at mga show sa gabi. Ito ang kapayapaang hindi ko akalaing kailangan ko pala. Naka-do not disturb ang phone ko maliban sa camera notifications. Bumuhos ang mga alert. Motion detected. Pinindot ang doorbell ng paulit-ulit. Binuksan ko ang app. Mabilis ang tibok ng puso. Nag-load ang live feed. 2 sasakyan ang pumarada sa tapat ng building ko. Ang SUV ni nanay at ang pickup ni Paulo. Ito ang araw na plano nilang iwan ang mga bata. Nag-zoom ako. Unang bumaba si nanay, nakasuot ng pang-alis. Inuutusan si Paulo habang nagbababa ito ng mga maleta mula sa trunk. Malalaking bag, stroller, mga laruan at gamit. Lumabas din si Lani mula sa passenger side. Karga si Baby Hope, habang sina Abby at Enzo ay tumalon palabas. Excited nung una, itinuturo ang building ko. Lumapit sila sa pinto.
pinindot ni nanay ang doorbell ng paulit-ulit. Walang sumasagot. Kumatok ng malakas si Paulo, siya kakinabog ng kamao niya. Casey, buksan mo to! Nandito na kami! Naririnig ang boses ni nanay sa mic. Hinila ni Abby ang laylayan ng damit ni Lani. Nagtatanong ng isang bagay na hindi ko marinig. Lumipas ang ilang minuto. Nag-doorbell ulit sila. Mas malakas ang katok. Inilabas nila ang kanilang mga phone. Nag-vibrate ang phone ko ng tahimik sa kamay ko. Maraming missed calls, pero hindi ko sinagot. Sunod-sunod. Sunod-sunod din ang mga text, pero binaliwala ko ang lahat. Nagsimulang maglikot ang mga bata. Nagreklamo si Enzo na naiinitan siya sa hallway. Nagdadabog ang mga paa. Si Abby naman ay nakasandal na sa pader. Pawis na pawis dahil sa maalinsang ang panahon sa labas ng unit. Nagsimula na ring umiyak si Hope sa bisig ni Lani. Isang mahina at paos na iyak na unti-unting lumalakas. Inugoy siya ni Lani. Bakas ang pag-aalala sa mukha habang hinihigpitan ang hawak sa bata. Nagpabalik-balik si Paulo sa tapat ng pinto. Namumula ang mukha sa galit. Alam niyan darating tayo ng 10:00? Nasaan ba ang babaeng yun? Sinubukan ni nanay ang handle ng pinto. Siyempre, nakalock. Naghalungkat siya sa bag niya. Baka may luma siyang susi. Pero hindi ito gumana. Casey, hindi ito nakakatawa. Lumabas ka riyan. Lalong lumakas ang iyakan. Humahagulgol na si Hope. Sumabay na rin si Enzo sa pag-iyak. Si Abby naman ay mukhang natatakot na. Nakapit sa binti ni Lani. Biglang bumukas ang pinto ng kapitbahay. Si Mang Nestor, ang masungit na matanda sa kabilang unit na laging nagrereklamo sa ingay, ay lumabas na nakapambahay lang. Tiningnan niya ang eksena. Mga umiiyak na bata sa hallway, mga maleta kahit saan, at bumulyaw ang boses niya. Anong kaguluhan ito? Hindi niyo pwedeng iwan ng mga bata ng ganyan sa hallway. Nakakaistorbo kayo at baka mapano pang mga yan. Papasukin niyo sila sa loob o tatawag ako ng guard at pulis ngayon din. Hindi tama ito. Agad na nagpilit ng ngiti si nanay. Ay, hindi po. Nagkamali lang po ng usapan. Anak ko po ang nakatira rito. Inaasahan niya kami. May problema lang po yata sa pinto. Hindi naniwala si Mang Nestor. Mukhang walang tao sa loob. Namumutla na ang mga bata sa pagod. Alisin niyo sila rito ngayon din o tatawag ako sa Siyam isa-isa at sa management. Mukhang may panic na si Lani at tumatango. Paalis na po kami. Paalis na. Sakto namang bumalik si Paolo mula sa pagkuha ng tubig sa baba. Nakita niya ang tensyon. Nagmamadali nilang ibinalik ang lahat ng gamit sa sasakyan. Ang mga bata ay isinakay habang umiiyak pa rin at malakas na isinara ang mga pinto. Si nanay ang huling umalis. Tiningnan muli ng masama ang pinto ko bago sumunod. Puno ang cellphone ko ng mga voice message. Galit, pakiusap at mga akusasyon mula kay nanay at Paulo. Sabi ni Paulo, nasira ang lahat ng plano nila. Nang gabing yun, habang maayos na naglalayag ang barko sa ilalim ng mga bituin, tiningnan ko ang mga recorded clips. Nakita ko si Paulo na bumalik mag-isa. Sinubukang balisain ang pinto, pero bigo siyang makapasok. Nahuli ng kamera ang bawat sandali ng pagkatalo nila. Ang mga sumunod na araw sa barko ay puno ng kapayapa ang matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang hapon, habang naglalakad ako sa deck at papalapit ang barko sa susunod na port, nagpakuha ako ng litrato. Nakasandal ako sa railings. Sa likod ko ang asul na dagat, nakangiti ng totoo, at may hawak na cocktail. Walang pagpapanggap. Patunay lang kung nasaan ako. Binuksan ko ang family group chat sa unang pagkakataon. Napakaraming unread messages. Hindi ko binasa ang kahit isa. Ipinadala ko ang litrato ko at nag-type ng caption. Sinabi ko sa inyo na wala ako riyan. Binubuhay ko ang sarili kong buhay. Pagkatapos,
Isinara ko ang app at ibinalik sa Do Not Disturb ang phone ko. Mula sa mga balitang nakarating sa akin kalaunan, naging mabilis at masakit ang epekto sa kanila. Ang lahat ng plano nila, ang mamahaling dinner reservation noong bisperas ng Pasko, ang mga lakad na walang istorbo ng bata, ay naglaho agad. Dahil sa gulo at pagod ng mga bata, wala silang ibang opsyon kundi bumalik sa maliit na kondo ni nanay. Doon nagsimula ang tunay na kalbaryo. 2 kwarto lang ang kondo ni nanay, puno ng mga mamahaling antigong dekorasyon. Hindi ito handa para sa isang toddler, isang batang makulit at isang gumagapang na baby. Nagkalat ang mga laruan, diaper at bote sa kusina. Nagkaroon ng sisihan. Inakusahan ni Paulo si nanay na nagkamali sa pagtansya sa sitwasyon. Nagreklamo si Lani dahil walang gamit pambata sa bahay ni nanay. Ang mga bata, dahil ramdam ang tensyon, ay lalong naging iyakin. Walang nakapag-celebrate ng maayos. Ang Paskong inaasahan nilang maginhawa ay naging isang bangungot ng ingay, puyat at away. Ilang araw matapos ang Pasko, nag-text si Marlene sa akin. Nabalitaan daw niya mula kay Tita Helen nakalat na ang kwento sa kanilang simbahan at subdivision. Pinag-uusapan kung paano iniwan ang mga bata sa labas at kung paano nabulabog ang pamilya. Si nanay ay nahihiyang lumabas dahil siya na ngayon ang paksa ng chismis bilang ang lola na hindi marunong magplano. Nabalitaan ko rin na nagkaroon ng malaking lamat sa relasyon ni na Paulo at Lani. Ang stress na dapat ay ipapasa nila sa akin ay sa kanila bumagsak. Nagdesisyon si Lani na pansamantalang umuwi muna sa mga magulang niya kasama ang mga bata para makahinga. Hindi naman nauwi sa hiwalayan agad, pero malinaw na nagkaroon ng lamat ang pagsasama nila. Nang dumawang ang barko pabalik at umuwi ako sa bagong taon, may kakaibang gaan sa pakiramdam ko. Pagpasok ko sa kondo ko, maayos pa rin ang lahat. Akin pa rin ang lugar na ito. Dahan-dahan kong inayos ang mga gamit ko. Pagkatapos, binuksan ko ang phone ko. Wala nang bagong text mula kay nanay o Paulo. Nanahimik na ang group chat matapos ang litratong ipinadala ko. Doon ko ginawa ang huling hakbang. I-unblock ko ang numero ni nanay at ni Paulo. Binura ko ang family group chat. Inalis ko rin sila sa social media ko. Walang drama. Malinis na putol lang. Hindi na ako pwedeng pilitin o konsensyahin muli. Isang gabi, habang nag-scroll ako sa Facebook, lumabas ang memories ng litrato nung Pasko 2 taon na ang nakakaraan. Ang litratong naka-frame sa bahay ni nanay kung saan wala ako. Tinitigan ko yun at napangiti. Dahil ngayon, sa sarili kong kondo, sa sarili kong buhay, ako na ang nasa sentro ng litrato. Hindi na ako aninulang sa sulok. Natutunan ko na ang boundaries ay hindi pagiging makasarili, kundi pagpapahalaga sa sarili. Ang frame na kinalalagyan ko ngayon ay sakto lang para sa akin, at akin lang itong lahat.